Ngayong uso ang dengue, mahalagang may sapat na supply ng dugo ang mga ospital. Kaya bilang tulong, nagsasagawa ngayon ng bloodletting activity ang Alagang Kapatid Foundation. Para sa update, magbabalita live si Laila Pangilinan. Laila, kumusta dyan? Cheryl, muli ngang nagkaisa, mga empleyado ng TV5, ganoon na rin ang mga empleyado ng Signal dito sa ating launchpad building. Ito ay para sa ating taunang blood donation drive. Ito na nga ang ika-4 na taon ng Dugong Magkapatid ayon kay Alagang Kapatid Director Menchie Silvestre. 2 beses kada taon ginagawa ang bloodletting activity na ito kung saan voluntary ang pagdodonate ng mga empleyado. Layon ng voluntary blood donation natin ngayong araw na malampasan ang kanilang target na 120 donors noong nakaraang taon. At sana nga raw ay umabot, Cheryl, ng 150 ngayong taon, lalo na at kritikal ang supply ng dugo dahil dengue season, bukod pa sa ibang pasyente na nangangailangan ng blood transfusion. Binigyan diin ng Alagang Kapatid na importante ang magbigay ng voluntaryong dugo. At sana nga raw kung may pagkakataon mainam na makapag-donate sa pinakamalapit na blood bank. Sana rin daw ay matanggal ang takot nating mga Pilipino at sumubok sa pagbibigay ng dugo ng voluntary. Alam mo, Cheryl, kanina naispatan din natin ang ating TV5 President na si Sir Guido Zabaliero, at maging siya ay masaya dahil nakikita niya na tayo ay united sa pagbibigay ng ating dugo. Simpleng bagay para sa mga empleyado ng TV5 at ng Signal, pero napakalaki ng impact lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Maging siya, binigyan niya ng diin na talagang importante na lahat tayo ay nagkakaisa na magbigay voluntarily ng dugo. Ang pinaka-latest tally natin, nasa 76 na ang successful blood donation natin dito na voluntary, at hanggang alas 3 pa naman ang ating voluntary blood donation. Kaya may oras pa na humabol ang ating mga empleyado para umabot tayo sa ating goal na 150 blood donors. Tulong-tulong tayo mga kapatid para mabigyan din natin yung mga nangangailangan, lalo na nga at panahon ng dengue. Yan muna ang pinaka-latest dito, Cheryl. Laila, can you hear me? Kasi ito ginagawa nga natin, di ba, twice a year dito sa ating kumpanya. Doon sa mga interesado rin na mga kumpanya na gawin katulad ng ginagawa natin dito sa Signal at sa TV5, ay may makakausap ba tayo dyan mula sa Philippine Blood Center para doon sa mga interesado, ma-announce man lang kung paano sila makikipag-coordinate? Oo, lalapitan natin si Sir Jeric. Halika, Ayan, Kuya si Joey, Jeric. tayo nang lumapit dahil katatapos lang niya actually dito sa ating apheresis machine. Ito yung parang 3-in-1, na kapag dito kinuha ang dugo mo, hinihiwalay na nila yung mga white blood cells sa red blood cells. Pero Sir Jeric, nagtatanong po si Cheryl, paano po ba kung gusto ng iba pang kumpanya na maging katulad namin na nagdo-donate voluntarily ng dugo? Ma'am, you can contact po anyone sa Philippine Blood Center. Kami po na mga donor recruitment officers din po ng Philippine Blood Center ay pwedeng makipag-coordinate sa inyo para sa gagawing blood donation activity. Meron po ba tayong numero or social media page or email para makipag-connect? Yes po. Sa Facebook po at PBCDOH. Yan po ang pwede. Then nandun din po yung ating mga numero, contact number po doon sa Facebook page ng Philippine Blood Center po. Ngayon ba, Yang naririnig ka ni Sir Jeric, baka meron ka pang questions para sa kanya. Sir Jeric, ngayon pong tumataas o mataas ang bilang ng kaso ng mga dengue, Ang sinasabi po ng DOH ay may 9 na lugar na mataas ang kaso. Tumaas din ba talaga yung pong demand sa dugo po mula po sa Philippine Blood Center? Hello ma'am. Based po doon sa report naman po na nagagather, yung demand po ay hindi naman po ganun kataas. Actually, mataas pa po yung supply natin sa ngayon dahil hindi naman po lahat ng dengue cases ay sinasalina ng dugo po.
Mataas po yung cases, yes po, pero karamihan doon po ay hindi naman po ganun ka-critical para sa lina ng dugo. That's good to know po. Pero yung pong hinihingi, yung mga request po sa Philippine Blood Center, ano pong sakit ang talagang pinakamataas ang demand po ng dugo? Ayan po, nandyan pa rin po yung ating mga blood diseases na cases po. Like leukemia and thalassemia po. And then yung mga bumababa po yung dugo due to anemia po. Siguro po ito na yung pagkakataon din, Sir Jeric, na mahikayat yung ating mga televiewers po na mag-donate ng dugo. Ayan po, again, nagpapasalamat po kami sa TV5 Media Network, sa Alagang Kapatid Foundation sa patuloy po na pagsuporta sa voluntary blood donation. Hinihikayat po natin ng lahat na kaya po at able na makapag-donate ng dugo kung alam nyo naman na pwede kayo at pasado dun sa screening. Open po ang ating mga blood services facility bukod po sa Philippine Blood Center. Nandyan po ang iba't ibang mga hospitals po or blood service facility kung tawagin po natin na open po anytime para sa mga gusto mag-donate ng dugo. Marami pong salamat. Ikaw, Laila, susunod ka na bang magdo-donate? Pupwesto ka na rin ba dyan? Yeng. Oo, nako. Magpapa-evaluate tayo kung pwede at kung pasado ang ating dugo. Pero alam mo, no, Yeng, magandang balita yun, no, na hindi man nasa below yung ating supply ng dugo, wag na rin nating antayin pa na bumaba ito. Kaya ito importante talaga na meron tayong mga voluntary blood donation every now and then, di ba? So, pupunta na ako dito, Yeng, at magpapa-assess na ako ng aking dugo. Yan muna ang pinakahuli. Balik sa'yo. Thank you, Laila Pangilinan.